Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ng habag o malasakit at kung paano maipapakita sa kapwa ang malasakit at ang habag. Ano nga ba ang habag? Sa aking sariling pag-unawa, ang habag ay hindi lamang simpleng pakikiramay sa mga taong nahihirapan. Ang habag ay ang kakayahang makita at maunawaan ang sakit, problema at pangangailangan ng ibang tao at ang pagkatapos ay pagkakaroon ng kagustuhang tumulong sa anumang paraan ng ating makakaya. Maraming tao ang nakakaramdam ng awa kapag may nakikitang taong nahihirapan. Ngunit hindi lahat ay gumagawa ng hakbang upang makatulong. Dito nagkakaiba ang simpatiya at habag. Ang simpatiya ay damdamin lamang, samantalang ang habag ay may kasamang pagkilos. Ang habag ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mabuti para sa iba. Halimbawa, kapag may kaklase tayong hindi makasabay sa aralin, maaari natin siyang turuan o tulungan sa kanyang mga gawain. Kapag may kaibigan tayong nalulungkot o dumaraan sa mabigat na problema, maaari natin siyang pakinggan at damayan. Ang simpleng pakikinig ay isa ring anyo ng habag dahil ipinapakita natin na hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdaraanan. Mayroon ding mga taong nakakaranas ng kahirapan, kawalan ng tirahan o kakulangan sa pagkain. Hindi natin kailangan maging mayaman upang makatulong sa kanila. Minsan sapat na ang pagbabahagi ng kunting oras, kaalaman o anumang biyayang mayroon tayo. Ang tunay na habag ay nagmumula sa pusong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nakakaranas ng stress, depression at iba't ibang suliranin sa buhay. Kaya nagpakalaga ng pagiging mahabagin. Hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Ang isang simpleng ngiti, mabuting salita o pagtulong ay maaaring maging malaking bagay para sa isang taong nawawalan na ng pag-asa. Paano na ipapakita ang habag sa pag-aalaga sa kapwa? Na ipapakita natin ang habag sa maraming paraan. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng paggalang sa iba, pakikinig sa kanilang mga saloobin, pagtulong sa mga nangangailangan at pagiging mabuti sa ating pamilya, kaibigan at komunidad. Bilang mga estudyante, maaari nating ipakita ang habag sa pamamagitan ng pagtutulong sa mga klaseng nahihirapan sa pag-aaral at pagrespeto sa opinyon ng iba at pag-iwas panlalait at diskriminasyon at pagiging mabuting kaibigan. At ang panghuli, ang pagbibigay ng suporta sa mga taong may pinagdaraanan. Ang habag ay mahalaga dahil lumilikha ito ng isang komunidad na puno ng pagkakaunawaan at pagmamalasakit. Kapag ang mga tao ay may habag sa isa't isa, mas nagiging mapayapa at maayos ang lipunan at mas magandang tignan. Ang habag at pangangalaga sa kalikasan. Kadalasan kapag naririnig natin ang salitang habag, tao lamang ang ating naiisip. Ngunit ang tunay na habag ay hindi lamang para sa kapwa-tao, kabilang din dito ang pagmamalasakit sa ating kalikasan. Ang kalikasan, ang ating tahanan, dito nanggagaling ang ating pagkain, tubig, hangin at iba pang pangangailangan upang mabuhay. Kundi hindi natin aalagaan ang kalikasan, tayo rin ang magdurusa sa huli. Sa kasalukuyan, maraming suliraning pangkapaligiran ang kinakaharap ng mundo. Tulad ng pagbabago ng klima o climate change, pagkakalbo ng kagubatan, polusyon sa hangin at tubig, pagdami ng basura, pagkasira ng mga likas na yaman. Ang mga problemang ito ay nakakaapekto sa lahat, lalo na sa mga mahihirap at mahihinang sektor ng lipunan. Kapag may malalakas na bagyo at pagbaha, kadalasan ang mga mahihirap ang unang naapektuhan.
Kapag marami ang tubig at hangin, maraming tao ang nagkakasakit at namamatay. Dahil dito, ang pangangalaga sa kalikasan ay isa ring anyo ng habag. Sa pagprotekta sa ating kapaligiran, ipinapakita natin ang ating pagmamalasakit hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa mga susunod pang henerasyon. Maraming simpleng paraan upang maipakita natin ang habag sa kalikasan. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, paghihiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok na basura, pagre-recycle ng mga materials, pagtitipid sa tubig at kuryente, at pagtatanim ng mga puno, paggamit ng mga bagay na hindi nakakasama sa kapaligiran, pakikilahok sa mga programang pangkalikasan. Minsan ay iniisip natin na maliit lamang ang ating mga ginagawa. Ngunit kapag maraming tao ang gumagawa ng mabuti para sa kalikasan, nagkakaroon ito ng malaking epekto. Halimbawa, ang simpleng pagtatapon ng plastik sa ilog ay maaaring maging sanhi ng pagbabara ng daluyan ng tubig at magdulot ng pagbaha. Sa kabilang banda, ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay nakakatulong upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Dito natin makikita na ang ating mga maliliit na kilos ay may malalaking epekto sa buhay ng iba. Ang pagiging responsible sa kalikasan ay isang paraan ng pagpapakita ng habag at pagmamalasakit sa kapwa at sa kalikasan. Ano naman ang communal discernment o sama-samang pagninilay at pagpapasya? Ang communal discernment ay ang proseso ng pakikinig, pagninilay at paggawa ng mga desisyon ng magkakasama para sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang ito pagdedesisyon ayon sa sariling kagustuhan, kundi isinaalang-alang din ang pangangailangan at kapakanan ng ibang tao. Sa isang komunidad, mahalagang marinig ang boses ng bawat isa. Ang bawat tao ay may karanasan at pananaw na maaaring makatulong sa paghahanap ng pinakamabuting desisyon. Ang sama-samang pagninilay at pagpapasya ay makakatulong sa atin. Ang sama-samang pagninilay at pagpapasya ay nagtuturo sa atin ng pakikinig sa iba, paggalang sa magkakaibang opinyon, pakipagtulungan, pagkakaisa, pananagutan sa komunidad. Ano ang papel nito sa Philippine University o PIU? Sa Philippine University, ang communal discernment ay mahalaga upang makabuo ng isang komunidad na may malasakit sa bawat miyembro nito. Kapag ang mga estudyante, guro at administrador ay marunong makinig at magtulungan, mas madaling malulutas ang mga problema sa loob ng paaralan. Halimbawa, kung may mga estudyanteng nahihirapan sa kanilang pag-aaral, maaaring magkaroon ng mga programang tutulong sa kanila. Kung may mga suliranin sa kalusugan ng isip ng mga mag-aaral, maaaring magkaroon ng counseling at suporta. Kung may mga isyong pangkapaligiran sa paaralan, maaaring magsagawa ng mga proyektong pangkalikasan. Sa pamamagitan ng communal discernment, natuto tayong isipin hindi lamang ang ating sarili, kundi pati na rin ang kapakanan ng buong komunidad. Ano naman ang papel nito sa mundo? Ang mundo ngayon ay nahaharap sa iba't ibang suliranin tulad ng kahirapan, digmaan, diskriminasyon, kawalan ng katarungan, pagkasira ng kalikasan, hindi pagkakapantay-pantay ng oportunidad. Ang mga problemang ito ay hindi kayang lutasin ng iisang tao lamang. Kailangan natin ng pagkakaisa at pagtutulungan. Kapag ang mga tao ay marunong makinig sa isa't isa at handang kumilos ng may habag, nagiging possible ang pagbabago. Ang isang mahabaging komunidad ay isang komunidad na nagmamalasakit sa kapakanan ng lahat at hindi lamang sa pansariling interes. Bilang mga kabataan,
at mga magiging profesional sa hinaharap, mayroon tayong mahalagang tungkulin sa pagbuo ng isang mas mabuting lipunan. Dapat tayong maging mga taong may malasakit sa kapwa. Dapat tayong may mga taong malasakit sa kapwa, may pagmamahal sa kalikasan, marunong makinig at umunawa, handa sa pagtutulungan, nagsusulong ng katarungan at kabutihan. Bilang pagtatapos, ang habag ay ang pagkilala sa nangangailangan at paghihirap ng iba, at ang pagkilos upang makatulong na ipapakita ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, pangangalaga sa kalikasan, at pakikitulong para sa kabutihan ng panlahat. Sa pamamagitan ng sama-samang pagninilay at pagpapasya, maaari nating gawing mas mahabagin ang Philippine University at ang buong mundo. Nagsisimula ang pagbabago sa maliliit na gawa ng kabutihan, at bawat isa sa atin ay may kakayahang maging instrumento ng pagmamahal, pag-asa at malasakit. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pakikinig.